Sa ibang balita, kaliwat ka ng solusyon na ang tinitingnan ng mga ahensya ng pamahalaang nakatutok sa sektor ng enerhiya. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pababain ang singil sa kuryente. Nagpatupad na rin ang mga pansamantalang hakbang upang pagaanin ang pasanin sa gastusin ng mga Pilipino. Si JB Piedragosa para sa 13 sa tanghali. Nagpulong ang Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin at Energy Regulatory Commission kamakailan. Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magsagawa ng hakbang upang mapababa ang singil sa kuryente. Sa panayam ng programang 13 Mornings kay Attorney Francis Saturnino Juan, Chairperson at CEO ng ERC, naghahanap na sila ng solusyon para magkaroon ng bahagyang mitigation o pagbaba ng singil sa mga consumer. Ayon kay Attorney Juan, titingnan na ng DOE ang trend sa singil ng Meralco, lalo't ito ang energy distribution utility na may pinakamalaking prangkisa. Napag-usapan din ang komento ni Meralco Chair at CEO Manny Pangilinan na magiging mabigat sa kanila kung ang power industry players ang sasalo sa system loss charges. Napakinggan nga natin yung komento ni Mr. Pangilinan at nagkaroon din kasi ng pagdinig sa Senado kahapon at ito'y napag-usapan din. Ang punto naman ng ating mga senador dahil nga din sa pinag-utos na ng Pangulo ng pagtanggal nitong system loss charge, ang punto ng mga senador ay maaari naman na lalo pa unahin yung mga non-technical loss, yung mga system loss dahil sa mga pagnanakaw, maaari naman na ito ang unahin at dahil dito mayroon naman na magagawa ang ating mga utilities tulad ng Meralco para ito mapababa o talagang matanggal nila. Nagsimula na rin ang ERC sa pag-o-audit sa mga kumpanya ng generation dahil pinakamalaking bahagi ng binabayaran ng mga Pilipinong consumer sa kuryente ang generational charges. Ito naman ang ginagawa na ng aming komisyon na nagsimula na kami sa pag-o-audit nitong mga kumpanya ng generation na gumagamit ng mga panggatong na lalo pa yung mga imported nang sa ganun ay talagang masiguro na tama lang ang kanilang naipapasa sa kanilang mga customers na distribution utilities. Pahayag ng ERC, sa loob lamang ng 1 o 2 buwan, maaari na silang makapagsumite ng preliminary findings sa kanilang isasagawang audit sa distribution utilities. Aabot naman sa 50 mil ang maaaring ipataw na parusa sa lalabag sa kautusan. Samantala, pinalawig din hanggang Oktubre ang pagbabawal na putulan ng kuryente ang mga consumer na hindi makakapagbayad ng kanilang electricity bill. Plus yung ating no disconnection na policy, ito ay pinalawig namin hanggang Oktubre pa. Lahat naman ng mga customers ng ating utilities, kung hindi sila makabayad on time sa kanilang bill, sila ay hindi mangangamba na mapuputulan agad dahil hindi pinagbawal muna natin sa mga utilities na magputol dahil lang sa hindi pagbabayad on time ng ating mga consumers. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, JB Piedragosa, 13 sa tanghali ng Congress TV.